Hey, what's up mga kakunyang? Welcome to my vlog! Ang inyong Bisayang Kunyang. Ayan po mga kunyang, for today's video is isi-share ko lang sa inyo about kung ano yung mga kailangan para bago ka pumunta dito sa Hong Kong bilang helper or domestic helper dito sa Hong Kong. Basta magiging kunyang, ganun. Ano ka mapabilang bilang kunyang dito, ganon. So, share ko lang po kasi nga, gumawa na ako before ng live video, pero mas maganda gawan ko ng video talaga na maraming makakapanood sa aking kung paano yung proseso papunta dito at saka kung ano yung mga kailangan para makapunta ka dito sa Hong Kong. Okay, ganito yun mga kakunyang. Unang-una is kailangan po meron kayong passport. Yun po ang kailangan. Kailangan meron kang pasaporte. Kailangan mo yan kasi napakahirap kung wala kang passport mag-process ka ng abroad. Kasi pinaka mahirap yan, lalo-lalo na ano ba tawag doon? Hindi mo pa ma-process kung ano yung tuloy-tuloy na gagawin mo kapag passport wala ka pa. Kasi yan yung nangyayari sa akin. Natagalan ako dahil nga yung passport ko is wala pa, and then wala din akong valid IDs. Ganon mga kunyang. So unang-una kailangan meron kang valid IDs and passport. And then pangalawa mga kakunyang, it's much better na meron kang contact na direct agency dito sa Hong Kong mismo. Para dito ka, through online, through WhatsApp, mag-a-apply ka sa kanila, magma-message ka, doon mo i-send sa kanila yung introduction video mo, bago ka mag-process ng lahat ng ipaprocess going dito. Lahat ng mga kailangan papasok dito sa Hong Kong. So, ayun mga kakunyang, kung meron kang kakilala, magtanong ka kung anong agency niya, magtanong ka kung pwede ba na kunin yung contact number or contact info ng agency niya, kung ano ba yung agency niya direct to dito sa Hong Kong. Kasi nga po, hindi naman sa pangit yung Manila agency, but i-refer, yun yung kagandahan kasi is pag direct ka dito sa Hong Kong na agencies, sila na mismo yung magre-refer sa'yo kung saan ka pupunta na agencies doon sa Manila. So, ayun yung mangyayari mga kunyang, saka ka pupunta doon sa mismong agency na yun at tatanungin mo kung ano yung lahat ang unang ipaprocess mo. So, ito na nga. So, doon na tayo, passport, di ba? Yung una, passport, and then valid IDs, and then contact to agencies, and syempre doon ka mag-a-apply, 'di ba? And then so pagkatapos na contact mo na yung agencies mo, ang kasunod na gagawin mo doon is yung medical, yung first medical mo, which is yung buong kaluluwa mo itetest talaga yon mga kakunyang, ganun. So lahat ng kung healthy ka ba or ano ba yun, perfect ka ba na para sa isa lang bilang kunyang dito sa Hong Kong. So ayun, medical, and then after mo mag-medical mga kakunyang, kung hindi ka ex abroad or baguhan ka pa lang, paunang salang mo pa lang, is kailangan mong mag-undergo training para sa TESDA. Ano po yung para sa TESDA? Is yun po yung kailangan mong iti-take yung Domestic Helper NC2. Kailangan mong ipasa yung assessment nun. Kasi nga po is, kunwari kung meron ka ng mga like food and beverage, housekeeping, hindi po pwede yun. So yung valid lang po dito is yung Domestic Helper NC2 na certificate. So, yun. And then, after nun mga kakunyang, isasalang ka na niyan agad to PIDOS. So, kailangan makikinig ka doon sa mga kwentong OFW doon sa PIDOS. Marami doon. So, yung mga ex-abroad, so makaka-relate sila. So, meron na ano na nila yan, no? And then, after that mga kakunyang, sasabihin na naman ng agency nyo na kailangan mo ng isalang to OWA. So, isasalang ka doon sa OWA, 3 days lang naman yun mga kakunyang. So mag-o-OWA ka doon, mag-aaral ka kung paano magsalita ng Cantonese.
Yun, ni hao ma. Ayan. Doje, doje, doje. Ayan mga kakunyang. So, para alam mo kung paano yati, samsay, mga ganun. O, yun. Doon yun sa OWA. Doon ka mag-aaral ng Cantonese para makapasok ka dito sa Hong Kong bilang kunyang. So, kapag ka, mga kakunyang, kapag ka mag-aaral ka, hindi naman gaanong kahirap. Madali lang. Katulad nun din sa mga pupuntang Middle East, yung mga Arabic na mga language, yun yung inaaral nila. So, ganun. Hindi naman kanda hirap-hirap kang mag-aral kasi 3 days lang naman ibibigay. Ang importante sa'yo doon, during the exam nyo or assessment nyo that time for the OWA is kailangan makikinig kang maigi doon sa assessor. Same lang din doon sa TESDA, 'di ba? Sa mga first timer yun ha, kasi yung mga second timer or mga ex-abroad na, hindi na yun kailangan magte-TESDA pero kailangan nyo pang mag-OWA. Kasi iba yung language na pinuntahan nyo before kaysa dito sa Hong Kong. So, kunwari, galing kayong Middle East, so hindi pwede na hindi kayo mag-OWA. Mag-OWA pa rin kayo. And then, medical, ganun. And then, so, tapos na yun. So, kailangan mo na naman kumuha ng yellow card. Yun yung yellow card, yun yung Bureau of Quarantine. I don't know kung meron pa ba ngayon kasi wala naman ng normalize naman na yung COVID, pero not sure lang ha kung meron pa. Pero mura lang yun mga kakunyang. Kailangan mo yung, parang ka din kumuha doon ng passport kasi kailangan mo pang schedule kung kailan ka kukuha, and then pupunta ka doon kung saan may mga area sa part ng Maynila na pwede kang kumuha ng yellow card, and then doon i-attach yung yung kung vaccinated ka ba or ka ba, tawag doon, after ng vaccination, ting, nawawala yung utak ko, lumayo. And then, pagkatapos noon, siyempre may employer ka na bago mo process yun, bago ipaprocess yun ng agency mo. Kasi hindi naman ka sasabihan na kailangan mo i-process ang lahat ng ito kung wala ka pang employer. So, yung lahat ng mga sinasabi ko, during na yon sa pinaprocess din ng employer mo dito sa Hong Kong yung papers mo, and then while ikaw nagpa-process ka din dyan mismo, ora mismo dyan sa Pinas. So, yun. And then, after that mga kunyang, before yung flight mo, isasalang ka na naman for the second medical. Yun yung final medical mo, test yun, tapos itetest yung pregnancy test ka for the last time. And then, yun na mga kunyang, pagdating mo dito sa Hong Kong, another test. Kaya ako mga kakunyang, alam nyo yung, pag galing ako doon, nag-final test pa ako doon sa Pinas kasi nga yun yung schedule ko, ura mismo na yun, urada na ba. So yun nangyari, pagdating ko dito sa Hong Kong, tinurukan na naman ako dito, tsaka ang daming turok sa akin, so parang nahihilo ako, hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa akin, kasi nga, galing pa ako sa medical noon sa Maynila, and then paglipad ko, pagdating mismo sa Hong Kong, another medical na naman. So, ganun pala sila ka-stricto pagdating sa pangangatawan. Kasi nga, syempre, takot sila na may sakit ka na mahawaan mo yung mga amo mo. Ganon mga kakunyang yung process kung ano yung mga kailangan i-process papunta dito sa Hong Kong. Pero, hindi mo mapaprocess ang lahat ng mga bagay na yan kung wala kang pera. So, kailangan mga kakunyang, kasi pag dito sa Hong Kong, it is your own money or your own pocket. So, kailangan, pag dito ka sa Hong Kong, meron kang mahihiraman or kailangan meron kang pera. Kasi, pag wala kang sariling pera mga kunyang, is mahirap, and then hindi ka makakapasok dito sa Hong Kong kasi kailangan mo yung bayaran yung mga dapat bayaran sa pag-process. Unlike kung pupunta ka ng Middle East, isasagot yun una ng agency or yung employer mo.
Kasi para kang bibili nila daw yun. Ganun daw yun eh. So, yun mga kakunyang. Ganun yung unang proseso papunta ka dito sa Hong Kong. So, ayan lamang mga kakunyang. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking mini vlog for today. Sana may napulot kayong aral, and then please do share to my vlog, and then do the comment po kung meron pa kayong gustong matutunan sa aking mga videos, and then sa aking vlog. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel, ang inyong Bisayang Konyang. Thank you so much. Bye-bye!